Asek, may nag-message lang po Oo. habang tayo'y Opo. nag-uusap. Ito personal experience niya, hindi ko nabanggitin yung pangalan. Oo. Sabi niya dito, Asek, Yes. share ko lang po, 27 years na akong nagbabayad sa PhilHealth, 1K per month. Nagka-flu po Mm. ako last December, na emergency ako. 5,000 Okay. piso ang bill ko. Hindi Mm. tinanggap yung PhilHealth kasi daw code 4 lang ang sakit ko. Sayang naman po, kailangan pala medyo malala ang sakit bago mo ma-avail ang PhilHealth. Totoo po ba ito? Ano ho kaya yung code 4? Kasi meron ho tayong mga case rates, meron tayong mga RVS. Hinuhulaan ko lang po ito, no? Hindi ko alam kung yun yung tinutukoy nung code 4. Pero maaari kasing baka ang tingin nung ospital ay hindi yung 5,000 na package yung applicable. But then again, kung ang ating texter ay kumbaga may duda dun sa assessment, pwede ho siyang magdulog, mag-appeal or mag-complain sa PhilHealth Local Health Insurance Office. Dalhin po yung mga dokumento, pwede nating tignan yan. Oo, so Okay. hindi totoo na pag hindi malala ang sakit, hindi mako-cover ng PhilHealth. So kung halimbawa, kahit flu pa yan, na ospital ka, dapat kahit papano, meron ka makukuha sa PhilHealth. Of course, no? Yes, basta Opo. ho na inpatient kayo, ay meron ho yan. Okay, sige. Ito lang po. Ito ho ay experience din po ng kakilala ko. Siya ay na-confine, dahil dito nga sa vertigo. Alright? Oo. Isinugod sa ospital at naka-check in siya ng ospital ng mga pasado alas 8 ng gabi. Alright? Okay. Sa isang pribadong ospital. Ngayon, so nagkaroon ng examination sa kanya. The following day, nag-okay-okay ang pakiramdam, nag-test, and then sabi ng doktor, actually, pwede ka na naman ng umuwi. At magpahinga ka na lamang doon. Ngayon, Okay. nung nag-check out na po yung pasyente, hindi daw po masasakop ng PhilHealth kasi wala pa siyang isang araw doon sa kanyang confinement. Ito po, wala pang isang araw, no? Sabi nga nung pasyente, ba't pa ako maghihintay ng isang araw? Di lalong lalaki ang bill ko, kaya hanggang gusto ko nang umuwi, pero hindi sakop ng PhilHealth. Ano po ang wisdom kaya doon? Ba't hindi sakop ng PhilHealth? Wala ka pa daw isang araw na confine. Yan po yung lumang polisiya na ating binabago naman nung TED. Ang tawag po niyan yung 24 hours na kailangan naka-admit. Noon kasi, ang ginagawa nila, noong hindi pa ganun kalaki ang budget ng PhilHealth, takot sila na baka dayain ng mga ospital, hindi ng pasyente, ng mga ospital ang PhilHealth, na parang lahat na lang ng sinusugod sa ER ay sisingilin sa inpatient. Binago na ho yan ngayon. Meron tayong outpatient emergency care benefit package. Dapat po yung ospital ay ina-apply yung sabihin nilang po nila ER package ng PhilHealth. Pag ang ospital ay hindi po tumupad doon, idulog po ninyo sa amin sa PhilHealth, may action center number po or sa pinakamalapit na PhilHealth office, iimbestigahan po yung ospital. Baka naman literal na sa ER ka magstay niyan. Ano ba yan? Pwede ka bang magpa-confine sa isang regular room? And then, o baka naman literal yan na dapat doon ka lang sa ER ng buong 20 hours or 18 hours. Manong Ted, kaya magandang idulog nila sa PhilHealth yan kasi titignan natin kung ano yung judgment call ng ospital. Kasi kung kahit less than 24 hours at tingin ng doktor na ikaw ay admittable or kailangan kang i-admit, dapat pasok na yan dun sa benefit package ng inpatient. Kung sabihin ng doktor na hindi ka pa kailangan i-admit sa ER ka lang, meron rin naman tayong ER benefit package. Ano man ang lokasyon, nasa ER man o nasa loob, dapat meron siyang PhilHealth benefit. So nagtataka lang ako bakit kaya hindi nabigyan. Pwede nating imbestigahan yan. Okay, sige po. So yung kaibigan ko na-confine sa ganyan, sabi niya, di hinihintay ko na lang mag-isang araw. Pero mali ba? yun nga. Actually, kung Manong Ted, ilang ang oras mali na lang dun ba bago mag-isang araw? Nagtambay na lang sa ospital para makover ng ER. PhilHealth. Ay, anak ka ng Bawal talaga pala naman. yun. Anyway, Bakit ganun? sige. Ba't hindi po aware yung mga private hospitals? Sa Oo. binago na po pala yung polisiya na Okay, yan. sige po. Nako, DJ Chacha, Manong Ted, dapat aware sila. Actually, kaya inuulit-ulit ko on air sa lahat po Sige. ng mga private. Paki-implement na po yung ER benefit. Huwag niyo nang antayin magkaroon po ng investigation dahil pinablis na po yan, pinablish na po yan. Kasama po yan sa inyong performance commitment. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!